So, ayan, meron ako ditong bag na pinili. Sa walang kadahil-dahilan, bumili ako nito. Pero, siyempre titingnan natin. Ayan. Oh, mukhang maganda siya. Ito siya. Ayan. So, titingnan natin yung sticker kung maganda. Oh, maganda nga siya. Dalawa ba yung sticker? Okay. So, dito, yung unang packet niya dito, ganyan siya sa harap. Ito siya. So, hindi ko alam kung magugustuhan niya ito. Ayan. Will you ride? Just recording because I buy this bag for you, so Oh, you bought that for me? yeah. But last time you changed your mind, and then one day you change your mind. Well, my mind's all changed. But Huh? I'm not going to be changing it back. So Yeah, so that's a nice backpack. yeah. I just checked all the packets. Maybe this is gonna be good. It's perfect. Perfect size for the airport. Yeah. Yar. Saan? Di pa ako nakasuklay. Twink. Twink. Oo, uwi. Bye, Ning. Ay. Pinagtapon lang eh. Yeah. Backpack. Thank you. Okay na. Kasarado ko na to. Oh. May dala ka sisi? Dahil may dala ka sisi. Tingnan mo yung susi, kunin mo dyan. Oh, my sunglasses. Dahil yung sunglass daw ni daddy mo dyan. So, ito na yung part 3 ng ating vlog. So, nakaraan may dalawa tayong vlog na part 1 and part 2 yung nagpapak si Jerry ng mga gamit niya. So, today is August 18, Sunday. So, pupunta na kami nito sa airport at nag-book lang kami ng Grab kasi syempre busy yung kapatid ko nito kaya hindi na rin ako hindi na ako nagpahatid sa kanya dahil nang text ko siya, sabi nila kakarating lang nila ng 10:30 ng gabi. So, ayun, kami na lang nag-book ng Grab. So, alam nyo dati hindi ako marunong pumunta dito sa airport na to. So, natandaan ko pa dati ng una ko pa siyang nakilala. Charot. Nang una kaming nag-meet. Kasama ko nagsundo sa kanya, yung kapatid ko, yung nanay ko, yung sister-in-law ko. Kasi hindi ko alam kung saan yung airport. So, ayan, yung flight niya is 10 o'clock. Yeah, 10 o'clock. No, 9 o'clock. So, mga 6 o'clock umalis na kami ng bahay kasi nga baka malate kasi kami. No, 10 o'clock. Sorry. 10 o'clock talaga. So, mayroon kasing 3 hours departure bago kayo lumipad. So, kailangan 3 hours nandoon ka na sa airport para hindi ka maiwan ng flight nyo. So, ayan ko nakikita nyo, medyo haggard pa tayo dito. Tsaka, tumigil pa kami dito sa isang coffee shop kasi nga bumili pa siya ng kape. Nakapagkape na din siya at nakapag-breakfast pero syempre nagsabi kasi siya na bibili siya ng kape habang papunta kami ng airport. So ayan, dahil nga Sunday, walang traffic. So kapag walang traffic,
galing doon sa aming apartment punta sa airport, nag-timer ako at mga 35 minutes lang talaga ang takbo ng sasakyan, nandito ka na sa airport. Pero kapag regular days like Monday to Saturday, aabutin ka dito minsan ng 1 hour and a half or 2 hours kasi sobrang traffic yun. So malalaman mo talaga kapag malapit ka na sa airport kasi nga nakikita mo na yung iba't ibang klase ng flag. Yung ibang flag dito hindi ko kilala maliban lang sa US at America. So 'di ba, Japan, China. So ayan lang yung mga nakikilala kong flag, 'di ba, ang Bonak. So hindi ko talaga memorize ang different flags of the world. Kaya nga, tagal ko na kasing hindi pumapasok sa school. Kaya ayun, medyo, medyo nakalimutan ko na. So ayan, hihatid namin siya sa airport. Tapos pipick upin naman siya ng anak niya doon sa Seattle Airport. So, yung anak niya kasi ang nag-book ng flight niya. So, mayroon siyang connecting flight na Manila to Taipei and Taipei to Seattle. So, aywan, tama ba yung pronunciation ko? So, pipick upin siya doon ng anak niya na si Holly. At saka, syempre, on the next day. So, kumbaga Monday doon sa kanila at Monday na sa Pilipinas at Sunday pa rin sa US. Pero ang flight niya dito is Sunday. So, Saturday yan sa US kasi nauuna kasi tayo ng 16 hours. Kaya, ayun. So, nandito na kami sa airport. So, ayan, hawak ni Andrea yung bag. Tapos, pinapakita niya na yung kanyang flight details sa security guard. Pero, hindi kami makakapasok sa loob. Si Jerry lang talaga pwede mag-check-in. So, kasi siya lang yung magpa-flight. Kaya, siya lang talaga yung pwedeng pumasok sa airport. So, gusto namin siyang ihatid sa loob kaso hindi pwede, sabi ng security guard. Kaya mag-standby lang kami dito sa labas kasi yun yung napag-usapan na nila talaga, no. So, voice over pa more. Kasi nga, iniisip na namin na ma-over baggage talaga siya. So, kaya nga kami maaga dito sa airport. In case na ma-over baggage siya, pwede pa niya ipadala sa amin yung mga excess baggage. Tapos, dadali namin pa uwi. So, mga 2 hours mahigit. Ako nag-standby dito kasi nga sabi ko sa kanya, we gonna be outside the airport until 10 in case you need us. Charing! So, nag-standby kami dito sa labas ng airport for 2 hours and we don't have water. So, I'm so thirsty. So, ayan. Mayroon ditong isang foreigner na nakita namin. Napakaingay ng airport, parang wet market. So, mayroon kami ditong nakita na isang foreigner. Siguro waiting din siya, waiting for someone for almost 2 hours. So, hindi pa dumadating yung kanyang ka-meet up na Pilipinas. So, hindi ko maintindihan kasi nga siya, nang huli-huli lang. Napansin ko na pa-flight back din pala siya papunta sa lugar nila. So, ayun, nakipag-meet pa siya dito sa isang Pinay dito sa airport. Tsaka, yung Filipina, ayan siya yung naka-blue. Ayan siya yung nag-aantay siya ng Pilipinas. So, sobrang tagal niya. Kaso lang, syempre, carry-on bag lang naman siya. Kaya hindi yan mahirap doon sa check-in. Tapos, malapit lang, madali lang yan magbo-boarding. So, nakita ko yan ang Filipina na nakamit niya. Parang bagong gising. Parang wala pang hilamos. Tsaka, hindi ko alam kung saan. So, alam niyo, madami ding mga ganito senaryo na nag-meet yung isang foreigner sa Pinay. Tapos, pagka-uwi niya ng papunta ng lugar nila, may ka-meet up pa siya talaga sa airport. So, ayan, nagchismis pa talaga ako, no. So, anyway, lumabas, ayan sila, nagkita din sila, ayan. Nagkita sila ng maliit na Pilipina din. Tapos, nagpicture-picture lang sila dyan. Tapos, ayun, pumasok na tong foreigner para mag-check-in. So, ngayong araw, sobrang daming bus yung dumating. Yung airport bus, tsaka ang dami ditong mga PWD, tsaka ang daming passenger na needs nila ng wheelchair and assistance. So, malalaman nila yan kasi pag nag-book, kunwari, need mo ng
assistance, nakalagay naman doon na a passenger needs wheelchair. So, ayan. So, kapag nalaman niya na yan, nag-uunahan naman tong mga assistance ng airport para salubungin yung mga passenger. So, anyway, lumabas na nga pala nito si Jerry 15 minutes bago siya mag-boarding. Tapos, nag-hugs, nag-kiss, nag-say goodbye sa amin. Tapos, sabi niya nga is, kung magbubok na daw kami ng taxi. Sabi ko, magbubok na lang kami ng taxi nito pauwi. Kaso lang natagalan din kami kasi syempre airport to. So, magwe-wait pa kami ng 20 to 30 minutes bago kami na kapag-book ng aming taxi pauwi. So, ayan, habang nag-aantay kami ng taxi namin pauwi kasi sobrang dami dito, tinitingnan namin ang flight plate number ng mga taxi na aming binook kasi nga syempre nagkakagulo na dito sa airport. Ayan, sobrang dami kasi syempre may mga nagdadatingan, may mga umaalis, kaya sobrang dito, tsaka dito sa airport bawal kayong, alam mo yun, bawal ka magtanggap ng baggage na iiwan sa'yo. Bawal din iiwan ang baggage mo sa mga ibang pasahero. Yan ang number 1 na protocol ng airport, kasi alam nyo na yung iba kasi mga loko, may nilalagay sila ba mamaya itatrap ka nila. So, ayan, nandito na kami sa airport pa uwi, and thank you sa panonood ng aming vlog. So, matagal na namin bago ma-upload yung aming video. So, ayan, thank you so much and happy Sunday. It's August 18, 2024. So, see you on our next vlog. Thank you so much.